Ito po ay pag-usapan ho natin dito tungkol ito sa mga pangyayari dito sa ating lipunan, sa ating bansang Pilipinas, lalo na sa mga kabataan at sa politika, yun. Una, itong nangyari sa Tacloban mga kababayan, tungkol sa mga bata na nagbabarilan. Hindi pala nagbabarilan, namamaril. Ito po ang sinasabi ng ating pangalawang pangulo, napakaganda itong sinasabi niya. Nalulungkot siya at talagang concern siya doon sa mga biktima at saka sa pamilya. At pangalawa, sinasabi niya na nga ang trahedya na yun ay parang failure sa ating gobyerno para sa pagkuha ng mga intelligence gathering at itong sinasabi ng early threat detection, yun. Sa panahon ni BP Sara mga kababayan, yun ang pinagagamitan niya ng mga intelligence fund. Yun ngayon ang dahilan bakit siya na-impeach nang dahil dyan sa intelligence fund. Ito kasing ginagawa ni dating DepEd Secretary, si BP Inday. Ginagampanan niya yung mga tungkulin sa gobyerno para magkalap ng mga informasyon laban sa mga insurgency sa kabataan, sa lipunan. Alam niyo po mga kababayan, ito lang ngayon, ang linalabanan natin dati ay ang tungkol sa mga NPA na hinihikayat itong mga estudyante na sumali sa NPA, di ba? Kaya itong mga Makabayan Black galit kay BP Sara nang dahil doon sa information gathering and early detection niya, hindi masyadong nakapag-penetrate itong mga makakaliwa. Pero ito ngayon, itong online cult, tinatawag natin online cult. Kulto online. Babad na babad kasi yung mga bata ngayon dito sa internet. Kung ano-ano na lang yung mga bagay na nakapag-impluensya sa kanila. Kaya tamang-tama naman. Talaga, kailangan talaga yun na matugunan ito, mabigyan ng solusyon. At ang sinasabi naman ng ating Pangulo, siya lang ay nalulungkot. Wala naman siyang ibang nasabi. Dapat sabihin niya, ito talaga ang pagkukulang ng gobyerno. Nagkukulang talaga kami sa mga information gathering para ma-detect sana yung maagahan natin yung detection na mayroon talaga yung threat doon sa mga bata na magkaroon sila ng violenting pag-uugali nang dahil sa mga ganung mga bagay. Dapat sana ganun. Pero wala. Pero dito sa mga bagong safety guidelines sa mga paaralan na sabi ng iba, magdagdag sila ng mga visibility sa mga pulis sa mga paaralan ay hindi pinaboran ng ilang mga mambabatas. Lalo na doon sa mga Makabayan Black. Bakit kaya? Akala ba natin concern sila sa mga bata? Concern sila sa kaligtasan? Bakit nababahala sila pag may pulis? Anong meron? Ay, nako. At tuloy tayo dito sa
impeachment ni VP Sara, tapos na po ang kanilang pagmamarka sa kanilang mga i-exhibit na umano'y mga ebidensya. Natapos na kahapon. So, formal na mag-umpisa na, parang July 6 ata. Yun mga kababayan. Pero, yun, may pero. Naku, may pero. Atat sila nabuksan ang mahiwagang kahon galing sa BIR. Dito po natin makita mga kababayan na ang kanilang mga unang paratang siguro nila, parang sa akin lang tong opinion na baka nararamdaman nila na baka hindi ma-impeach si Sara. Kaya nasa isip na nila kung ma-impeach man o hindi, malamang hindi ma-impeach, basta masisira lang yung buhay ni VP Sara. Yun ang ano nila ngayon, goal. At taliwas ito sa nangyari mga kababayan. Sa sari-saring mga intriga nila patungkol kay Mary Grace Piatos, patungkol dito sa mga tagong yaman ng Vice Presidente, hindi naman apektado ang Vice Presidente. At karamihan sa mga tao, tiwala pa rin sa Vice Presidente. Makikita naman sa survey. Dahil pag halimbawa yung survey na mababa yung Vice Presidente, nako po, itong sa mainstream media, ibabalita yun. Hindi talaga nababalita. Dahil pag ibabalita nila, lalong kulilat yung amo natin. Alam na po kung sinong amo natin. Yung Pangulo natin, di ba? Kaya nga mga kababayan, patuloy naman po tayo sa pagsuporta sa ating Vice Presidente. Ang masusuporta lang natin, ipakita lang natin na masigasig pa rin tayong ikakampanya siya. Na ngayong darating na 2028, siya ay ipapanalo natin bilang presidente ng ating Pilipinas, kahit alam mo natin na siya ay ipapahamak natin sa mga suliranin na napakarami sa ating bansang Pilipinas. Nako. Unang-una, itong kakulangan natin sa supply natin sa pagkain. Nakadepende tayo sa imported products. Wala tayong sustainable supply na sariling atin. Wala po. Kahit tubig na, marami tayong tubig dyan sa Pilipinas. Pero kulila tayo sa tubig. Marami pa rin mga barangay, mga sityos na hirap sa tubig. Yun. Tapos, itong elektrisidad natin, pamahal ng pamahal. Transportasyon natin, hindi pa talaga masasabi natin na maayos. Yun. So, napakaraming aayusin o gagawin ng ating Pangulo sa 2028 na si Inday VP Sara. At siya ay gusto natin na magiging presidente hindi bilang ipapahamak siya. Gusto lang natin na may magli-lead sa atin para makakita tayo kung ano ang goal natin. Makikita kahit katiting lang na liwanag na ito, doon tayo talaga pupunta. Doon tayo pupunta. Hindi tulad ngayon na pangarap at panaginip lang ang meron ang ating Pangulo. Gusto natin objective ang ating Pangulo. Sabihin natin, Pangulo, ito ang gusto natin mangyari within 100 days, within 1 year, within 2 years, within 3 years, within 4 years, within 5 years. At sa paglabas ko, dapat ito ang makita natin. Yun sana. Pero anong pinaramdam ngayon sa ating Pangulo? Makikita man natin sa kanyang mga palabas
lalo na yung nung nakaraan nagpunta siya doon sa Cebu. Ngayon ang pangarap niya, walang magugutom. Hanggang ngayon, pangarap pa rin. Umabot na ng halos 5 taon ang kanyang panunungkulan, nangarap pa rin. So ayaw natin ng ganon. Halimbawa, ako bilang ama, hindi ko sinasabi na ito ang pangarap ko, anak. Hindi, ito ang gagawin ko. Paunti-unti lang, within 1 year, makakaraos tayo, ito ang magagawa ko. After 1 year, magto 2 years o 3 years, sisikapin ko na ito ang magagawa ko. Hindi yung sabihin, pangarap ko lang ito, panaginipan ko lang to. Naku po, walang mararating ang pamilya mo pag ganun ang ugali mo bilang isang ama. Diba? Kaya nga, pag sa plano ka, mag-drawing ka, may conceptual, may realistic, paano mo to gagawin? Ito ang pananaw mo sa gagawin mo. At least may ruta. Pero kung ano-ano na lang ginagawa mo, tapos kung ano-anong maisip mo, tapos sabihin mo, ito ang pangarap ko, wala tayong mararating dyan. Pero kay BP Inday Sara, nakikita ko sa kanila. Dati sa ginagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ganun eh. May objective siya, may target siya kung anong gagawin niya. Halimbawa, hindi niya naabot, makahanap siya ng paraan, ito pala ang problema. May ipaliwanag niya, hindi natin ito naabot dahil may problema tayo ng ganito. Isusolve mo muna yung problema para mapatuloy. Ang problema ngayon, hindi tinuloy ang naumpisahan ng ating dating Pangulo. Kundi binalikan ang kanyang pinaglalaban. Ang gusto niyang i-eradicate, burahin. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, itong druga at korupsyon, ang nangyari ngayon, binalikan. Binalikan ang druga, binalikan ang korupsyon. Nako. Ito kasi ang nangyari ngayon, mga kababayan. So, dito sa impeachment ni BP Sara ngayon, sa pananaw ko lang, ulat. Dahil sa ngayon nangangapa pa rin itong prosecution. Kahit hindi relevant na doon sa isinampang kaso, pilit nilang isasama. Nagbakasakali sila na madagdagan ang ebidensya. So, ibig sabihin, hindi pa matibay ang kanilang ebidensya. Hindi pa sapat na makapagpa-impeach kang BP Sara yung paggawa nila, pagbutuhan nila yung na-impeach na nila sa Kamara. Ako po. Kitang-kita na hindi pa para sapat. So ito po, mga kababayan, maliwanag ko dito na may pag-asa pa rin tayo na magiging presidente siya sa 2028. Kahit mahirap yun. Biro mo, ikaw ang sasalo sa pinakamalaking problema sa ating bansa ngayon. Ikaw ang sasalo. Utang. Nangungutang ng pera, wala namang napupuntahan. Kundi ninakaw lang. O diba? Sa PhilHealth, itong insurance system natin, health insurance system natin, gulong-gulo, diba? Kung ano-ano ginagawa para lang lumipat ang pera. Tapos may mga nagnanakaw na pwede palang magsauli ng pera, wala ng kaso. Tapos may mga tao na tumulong para maibulgar, para maisawata ang korupsyon, ay sila pa yung kinasuhan. Diba? Ito ang mga pangyayari ngayon sa ating bansa na nais natin na makorek.
At ito ay maumpisahan ito. Halimbawa, mahalal na si VP Sara bilang Pangulo sa 2028. Ito po mga kababayan ha, pakiusap ko lang sa inyo. Sa akin lang, hindi ko kayo pinipilit. Sumasang-ayon tayo doon sa kausa na pananawagan ni VP Inday. Dahil alam mo natin, hindi natutulog ang Diyos. Alam mo natin kung sino ngayon ang gumagawa ng tama, sino ngayon ang gumagawa ng mali. Nasa inyo na yon. Hindi na pwede na haka-haka o hearsay. Makikita na natin sa kapaligiran natin. Wala mang matino na ginagawa. Puro lamang mga bandage solution yung ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Hindi yon ang pinapangarap natin na mangyari sa ating Pilipinas. Alam niyo po mga kababayan, dito po sa kinaroroonan ko, nakakainggit. Naisip ko lang kung pwede pa lamang magdala kami ng isang mayroon dito na madadala namin sa Pilipinas. Pwede namin dalhin. Pero higit sa lahat, yung pinapagura namin dito, yung pera, dinadala namin sa Pilipinas. Medyo nakatulong din konti dahil pagdating dyan sa Pilipinas, yung pera namin ginagastos, hindi iniipon. Dahil alam nyo po, kami mga OFW, ang iniipon lang namin dito, edad at saka sakit. Resibo. Yung pera dinadala sa Pilipinas, ginagastos. So, tumutulong tayo sa ekonomiya, nag-spend tayo ng pera para mapaikot pa kahit papaano, kahit katiting lang yung contribution namin. At least meron, nabubuhay namin yung pamilya namin, nabubuhay namin yung kamag-anak namin kunti, na nasiran kunti, yun lang. Pero sa pangkalatan mga kababayan, walang ibang makapag-guide, walang ibang makapag-lead sa atin kundi ang Pangulo. Pero ngayon magkikita natin. Sino ang pinakamalaki ang nakawan ngayon? Sino ang pinakamalaking budget ngayon? Sino ang nasa pinakamalaking issue ngayon? Pero doon sa kay VP Sara napunta yung impeachment. Alam mo natin, sinong pakana dito? Ito mga taong ayaw kay VP Sara. Bakit ayaw si VP Sara? Mahigpit si VP Sara, istrikto si VP Sara sa korupsyon, istrikto si VP Sara sa mga rebelde. Yun. Alam mo natin, sino ngayong pasimuno sa mga rally? Sino ngayong pasimuno dyan sa impeachment? Makabayan lang. Mga magnanakaw at makakaliwa, sila yung mga endorser sa impeachment. Tandaan natin yun. Wala na ngayong sabihin natin na dilawan. Ano ko po? Pulahan at saka berde. Berde ang color ni Inday BP. Yung presidente natin sa 2028, berde yun, green. Pero yung mga ibang kulay dyan, naku po, huwag tayong maniwala sa kanila. Puros na lang, halos na lang lahat kabulastugan yung mga ginagawa. Wala namang kututuran ang kanilang mga paninindigan. Patawid-tawid. Kita natin. Diyan sa Senate, ano nila binabastos. Diba? May mga pabida-bida. Itong mga tawag nito, itong mga sekretaris. Balikan ko itong sa nabalita pa. Nabanggit si John Vic Remulla at saka si Bam Aquino. Si Bam Aquino daw nagpindot kay John Vic Remulla na mayroong karahasan ding nangyayari sa mga paaralan. Pero nang
nakakuha daw ng operasyon o ano nila, intelligence nila, napigilan. Pero wala namang identified na nanggaling doon sa mga authority na mayroon ba talagang totoo. Wala naman, gawa-gawa. So, ang nangyari nito, ito po mga kababayan, na ito po bantayan natin, itong mga nasa mga executive agencies. Itong institusyon nito, matibay ito, matatag at consistent dati. Pero ngayon sinisira sa mga nanunungkulan diyan. Paniniwalaan dati, pero ngayon ano na, magdalawang isip tayo kung totoo ba 'tong sinasabi nila. Una, kay PRRD. Sabi, hindi mag-cooperate ang ICC. Pero anong ginawa? Pinahuli. Naniwala tayo sa sinasabi nila, komportable tayo, hindi talaga, hindi mahuhuli si PRRD. Pero anong ginawa? Dinampot at kinarga sa eroplano at tinapon sa labas ng ating bansa. Sa impeachment kay BP Sara, sabi ng ating Pangulo, hindi siya pabor dahil nakakagulo lang. Pero nung nangyari, tinuloy. Yung pagkasabi lang niya, bilang ako suportan ni BP Sara, komportable ako, hindi ito matutuloy ito. Okay naman, hindi matutuloy, hindi madisturbo yung trabaho ng ng Vice Presidente. Hindi madisturbo ang kanyang buhay. Pero nung nangyari, tinuloy, kadalawang bisis pa. Sa nangyari kay Bato, sinasabi na walang hulihan nangyari, walang warrant of arrest na mangyari, pero may hulihan ang nangganap. Nagpaliwanag pa doon si Remulla na wala namang arrest. Pero yung mga tao kinasuhan, obstruction of justice. Paano maging obstruction of justice na wala pa namang arrest pero salungat sa kanilang mga ikinaso doon sa mga taong, kumbaga sabihin nila sa lingwahe nila, kumukupkup kay Bato de la Rosa. Dito lang mga kababayan, na sinabi ko lang to, hinimay-himay ko lang tong mga kwento nila na salita lang, pero walang katotohanan yung mga sinasabi nila. Anong tawag doon? Pangbalasubas, pambabastos sa institusyon. Hindi na sila dapat dyan. Yung mga tao hindi consistent, paiba-iba ang sinasabi. Ngayon sa impeachment, paiba-iba din ang mga sinasabi nila. Yung gusto nila sa impeachment, ang Senado, yung may kapangyarihan na magdesisyon kung ano ang rules. Yun. Ang konstitusyon, walang konstitusyon. Senado may kapangyarihan. Ito ang mga simbolo, ito ang mga palatandaan sa mga taong mahina talaga ang kanilang mga ebidensya, mga paratang nila laban sa Vice Presidente. Dahil may mga bao na sila. Halimbawa, hindi umubra ang kanilang mga kalukuhan na ginagawa, may dagdag pa silang iba pa rin kalukuhan. Alam mo natin mga kababayan, dito tayo maniwala na may intervention dito ang Panginoon. Wala talagang masama na mananaig laban sa katotohanan. Yung totoo lang sa atin. Sa totoo lang, ako ay naniwala sa kakayahan
ni VP Sara. Ako ay naniwala na itong mga paratang sa kanya ay mga gawa-gawa lamang. Saan ka pa nakakita na ikaw ay bilang isang impeachable officer, Abdilan? Dapat sana yung pananagutan mo diyan lang sa period within na ikaw ay isang impeachable officer. Pero ang mangyari ngayon, simula sa poll na nagtatrabaho si VP Sara sa gobyerno, June, umpisan, hahalongkatin nila yung mga dokumento na nagbaka sakali sila na may mga illegal na pagtatago ng mga yaman. Dito natin makikita itong mga tao nito. Hindi hustisya itong hinahanap nila, kundi paninira doon sa kalaban nila. Yun. Pero salungat po sa paniniwala nila na mananaig ang kanilang kalukuhan, dito kami sa katotohanan. Mananalig kami sa kakayanan ni VP Sara. Mananalig kami na itong ginang na to, itong napakaganda namin na Vice Presidente, mukha ba itong magnanakaw? Mukha ba itong mandaraya? Tanong ko lang. Itong mga may mga nagpaparatang sa kanila, sila mga mukhang magnanakaw, mukhang mandaraya, mukhang mga rebelde. Diba? Itong pinaratangan nila, ang ganda-ganda. Lalong kumikinang. Sila ngayon, makikita natin itong sa impeachment judges, mga prosecutors natin. Di ba ang pangit-pangit ng mga pagmumukha nila? Pangit naman ako. Linampasan pa. Talo ako. Ako. At hanggang dito lang po mga kababayan. Palabas lang ako ng medyo galit, kunti. Pero ano na. Mahal natin ang bansang Pilipinas at mabuhay tayong lahat.